Hi everyone! Welcome pong muli sa ating broadcast ng Seven Last Word of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Purihin ang Diyos at nasa panglimang wika na po tayo, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Diyos. So, let's prepare. So, maganda na po tayo para sa ating pakikinig ng Word of God at patuloy nating himukin ang lahat ng mga miyembro ng pamilya na umupo, sumandali at makinig ng salita ng Diyos. Amen. So it is a great privilege and great opportunity na tayo ay walang patid na nakakapakinig ng Word of God. Hallelujah. At napakabuti ng Diyos dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Purihin ng Diyos. So, sumandali muna tayong yumukat manalangin. Panginoon, salamat po. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng pag-aaral namin itong salita ng iyong huling 7 wika, Panginoon. Hallelujah. Bago ka nalagutan ng hininga dahil sa pagtubos mo sa amin, Lord, ang buong sangkatauhan. Purihin ko, Diyos, at salamat muli sa mga kapahayagan na yung mga salita sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakatanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family, ang maghatid muli ng salita ng Diyos sa oras na ito. Amen. At sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family Congregation, again, welcome everyone. At sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome din po sa lahat. Hallelujah! Purihin ang Diyos. So ngayon ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at nasa ikalimang wika na po tayo. The 5 words of Jesus Christ on the cross of Calvary, found in the book of John chapter 19 verse 28. So ano sabi dito? Jesus know that his mission was now finished, and to fulfill scriptures, he said, I am thirsty. Tagalogin natin, alam ni Jesus na naganap ng lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Hallelujah. I thirst. That's the 5 words of Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen? So, ano ang lesson nito? The 5th word of Jesus Christ. A lesson in humanity, fulfillment, and salvation. So, ang aral po nito, yung kalimang wika ni Jesus, aral tungkol sa pagkatao o sangkatauhan, katuparan at kaligtasan. Amen. Purihin ang Diyos. So in our short introduction, take note, in the book of John, chapter 19, verse 28, Jesus utters the simple yet powerful expression, I thirst. Hallelujah. So, ang aklat ng Juan 19:28, mga kapatid, ay sinabi ni Jesus sa krus ang simpleng pangungusap na nauuhaw ako. Take note, this statement is spoken on the cross reveals his true humanity and fulfills prophecy, so while also symbolizing his deep spiritual longing to complete the work of salvation. Hallelujah. So pinapakita dito ang kaniyang tunay na pagkatao, ang katuparan ng mga propesiya mula sa Biblia, at ang kaniyang espiritual na pananabik o pagkauhaw na matapos ang gawain ng kaligtasan. Purihin ng Diyos. Through this 5th word, so we learn important lessons about
Jesus suffering. So, his fulfillment of scriptures and his desire to quench the spiritual thirst of humanity. Hallelujah. So sa ikalimang salita na ito, wika ng Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo, matututunan natin ang tungkol, hallelujah, sa kanyang paghihirap. Katuparan ng salita ng Diyos at ang kanyang hangarin na punan ang uhaw ng sangkatauhan. Hallelujah. So, kaya nasabi niya, I thirst, nauuhaw ako. Habang siya nakabayubay sa krus, from 9 o'clock in the morning until 3 p.m. Matinding paghihirap na dinanas ni Jesus para lang tubusin ka, tubusin ako, tubusin tayong lahat sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Purihin ng Diyos sa kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa atin. Okay, so sa ikalimang wikang ito ng ating Panginoong Hesus, so nais ko muling magbigay ng 7 mahalagang aral mula sa 7 wikang ito ng ating Panginoong Kristo. So, 7 key lessons from Jesus Christ people, I thirst. So, 7 mahalagang aral mula sa ikalimang salita ni Jesus, wika ni Jesus, na sinabi niya, nauuhaw ako. Hallelujah. So, ano pong number 1? Punta na po natin ang mga kapahayagan po ng ikalimang wika. First is, Jesus' humanity is evident. Ipinakita ang pagkatao ni Jesus. Amen. So, Jesus expresses physical thirst. Take note. Jesus expresses physical thirst, showing he fully experienced human weakness and suffering. So, 100% Jesus, God, and also is a man. Amen. As a man, bilang tao, naranasan ni Jesus, hallelujah, ang physical thirst. Amen. As human being, pag masubrang init ang panahon, mararamdaman natin ang uhaw. As human being, na-experience ni Jesus, siya'y nauuhaw sa physical na tubig. Kaya lang, ang ibinigay sa kanya ay hindi literal na tubig, kundi suka. Mapait, maasim. Dahil sa sobrang pag-alipusta kay Jesus. Sa literal na tao o natural na tao, maranasan natin ang uhaw sa physical na tubig. Amen? So Jesus expresses physical thirst, showing he fully experienced human weakness and suffering. Inihayag ni Jesus ang kanyang physical na uhaw na nagpapakita na tunay siyang tao at nakakaranas ng paghihirap. Amen? Kagaya natin as human being, sabi ko kanina, pag sobrang init, mararamdaman natin ang sobrang uhaw. Kagaya ngayon, summer. Amen? Mainit ang panahon. Maranasan natin ang uhaw. In the book of Hebrew, chapter 4, verse 15, ang sabi ron, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Ang ating pinakapunong saserdote na walang iba kundi si Jesus, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Why? Bakit? Sapagkat siya'y tulad natin. Tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Yun lang pong pagkakaiba. Bilang human being si Jesus, kahit siya'y tinukso, hindi siya nagkasala. Pero as human being,
naranasan po niya ang mauhaw. Hallelujah. So sa physical na aspeto, naranasan ni Jesus ang mauhaw. And take note, in spiritual sense o kahulugan ay nauuhaw si Jesus. Saan? Nauuhaw siya sa ating, saan siya nauuhaw sa atin? Sa ating pagmamahal sa Kanya. Amen. Hallelujah. Nauuhaw si Jesus sa ating pagmamahal sa Kanya. Ang tanong, do you love God? Amen. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? For me, I love God. Amen. At ang ebidensya na mahal natin ang Diyos, tayo po'y sumusunod sa Diyos. Amen. We obey God. If you say you love God, you must obey God. Amen. Wholeheartedly. Not 50%, but 100%. Amen. Jesus said in the book of John 14 verse 15, He said, if you love me, obey my commandments. Hallelujah. So if we elaborate the commandments of God, there are so many commandments of God. Amen. Hallelujah. Sa book of Exodus 20, makikita natin to doon, beginning from verse 1 hanggang sa susunod na talata. Makikita natin yung the 10 commandments of God. Ano ba yung mga ilang commandments of God? The 10 commandments of God. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Amen? So that's some of the 10 commandments of God. Pero in the book of Matthew, in the New Testament, yung 10 commandments ay binubuo na lang po ng dalawa. Ano po yun? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, if I'm not mistaken, daw nagkakamali sa book of Matthew 22, beginning from verse 37, hanggang sa sumusunod na talata, sabi ng Panginoon, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And you shall love your neighbor as you love yourself. So mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Mahalin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pag ginawa mo yan, natupad mo na ang 10 kautusan. Wow. 10 commandments sa New Testament, 2 na lang. But the question, ang tanong, paano pastor yung 10 commandments? Baliwala na ba yun? No. Hindi po yun inaabolis. Amen. Even doon sa New Testament, 2 na lang. Love God, love your neighbor. Hallelujah. So, bakit 2 na lang sa New Testament? Kasi very simple lang naman po ang explanation. Hallelujah. So, kung love natin si Lord, siyempre, lalab mo yung kapwa mo. Hindi mo gagawa ng masama yung kapwa mo pag love mo si Lord. Amen? Pag love mo si Lord, hindi ka papatay. Pag love mo si Lord, hindi ka na mangalunya. Kasi nga, mayroon ka ng banal na takot sa Diyos. Mahal mo ang Diyos. Sabi ng John 14 verse 15, if you love me, Jesus said, you will obey my commandments. Kung mahal mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. Amen? Hallelujah. So, very simple lang naman po. Totoo naman po yun. Kung mahal mo ang Diyos, tutuparin mo mga utos ng Diyos. Ano bang utos ng Diyos? Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Amen? Hallelujah. So, kaya sa New Testament, 2 na lang. Dahil kung mahal mo ang Diyos, hindi ka papatay. Hindi ka mangalunya. Hindi ka sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Amen? Ipangingilin mo ang araw ng pamamahinga. Kung mahal mo ang Diyos, dapat number 1 lagi si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya hanggat maaaring kapag araw ng linggo, present tayo, di natin tinatapat sa outing ang araw ng linggo. Kaya lang, may nakakalusot pa rin eh. Amen? Hallelujah. So yun po mga kapatid, so nauuhaw ang Diyos sa ating pagmamahal sa Kanya. In spiritual sense. Spiritual na kahulugan.
Nauuhaw ng Diyos sa ating pagmamahal sa Kanya. Nauuhaw ang Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen. Purihin ang Diyos. Kumusta yung paglilingkod mo sa Diyos, kapatid? Lilingkod ka lang ba dahil ganito, ganyan? May condition ba ang paglilingkod mo sa Diyos? Nasabi mo ba kay Lord, Lord, maglilingkod ako until next year na lang. Maglilingkod ako sa iyo, Lord, until 70 years old na lang ako. Maglilingkod ako, Lord, until 80 years old na lang ako. No. Kung talagang mahal na mahal mo si Lord, nauuhaw ka kay Lord, ang paglilingkod walang retirement. Hindi ka dapat sumusuko as long na ikaw ay malakas o gumagalaw, nakakalakad. Continue serving God. Hindi ang pinag-uusapan kung matanda ka na. So, grab natin ang opportunity to serve the Lord as long as we live. Amen? Hallelujah. Di tayo tumitigil. Purihin ang Diyos. Di tayo pumaparking. Tuloy-tuloy lang po ang ating pag-serve kay Lord. It is a great privilege and great opportunity to serve the Lord. Amen? Sabi nga ng book of Hallelujah, book of Psalms. If you read your Bible in the book of Psalms, chapter 2, verse 11, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, sa verse 11, paglingkuran ninyo si Yahweh nang may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Amen? So paglingkuran natin si Lord na may takot. So nauuhaw ang Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya without retreat. Hindi tayo sumusuko. Without murmuring. Hallelujah. Without complaining, without condition. Yun yung gusto ng Lord na paglilingkod. Hallelujah. Hindi yung naglilingkod ka kay Lord doon lang sa gusto mo. Amen. Pag gusto mo, maglilingkod ka. Pag ayaw mo na. Hindi po. As long as you live, magpasalamat tayo kay Lord, binibigyan tayo ng buhay. He is the source of life. Amen. Tingnan mo si Jesus. Pinako sa krus. Hindi sa gumibak hanggang kamatayan. Paano kaya kung bumaba si Jesus sa krus? Wala, hindi tayo naligtas. Amen. Si Jesus until hanggang sa huling hininga niya, hindi sa sumuko. Nakabayubay sa krus. From 9 o'clock in the morning until 3 p.m., siya po ay nasa krus. Tindi ng hirap para lang tubusin ka, tubusin ako, tubusin tayong lahat. Hindi sa sumuko. Dapat ganoon din po tayo. Ang Diyos ay nauuhaw. Si Jesus ay nauuhaw sa paglilingkod natin sa Kanya. Nauuhaw din po siya sa ating regular na devotion o pagbabasa o pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kumusta ang pagbabasa mo, ang devotion mo sa salita ng Diyos? Nagpapatuloy ba? Amen? Mahalaga po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag natin itong baliwalain. Salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating espiritual na buhay. So sabi nga po, ang salita ng Diyos, pag ito ay ating binabasa, mga kapatid, ang buhay natin ay nagiging masigla, masaya. At lagi tayo nagtatagumpay. Yun ang kanyang palahala sa atin, Joshua 1:8. Sabi niya, this book of the law. Hallelujah. Sa inyong Bible, may kita nyo, Joshua 1:8. Ano sabi ron? This book of the law shall not depart out of thy mouth. You shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. And then you will make your way prosperous, and you will have good success. Wow! Gusto natin maging successful, matagumpay. Kauhawan natin ang salita ng Diyos. Kauhawan natin magdevotion. Kauhawan natin magbasa, magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Huwag mong i-meditate yung mga problema, lalo na yung mga crisis sa paligid natin. Pag meditate mo yan, magdamag, naku, manghihina ka lang.
Meditate mo, ang gasolina ay halos mahigit 100 diesel 129, mga pangunahing bilhin tumataas, Meralco, tubig, lahat tumataas. Pag meditate mo yun araw-araw, naku, manghihina ka lang. Pero pag meditate mo ang salita ng Diyos, lalo tayong magiging malakas. Yan, kauhawan natin ang salita ng Diyos. So, saan pa siya nauuhaw siya sa ating sa regular nating pananalangin. Amen. So, kauhawan natin ang pananalangin. Ang panalangin ay susi para din po tayo magtagumpay. Ang panalangin ay susi para tayo ingatan ng Diyos sa panahon ng mga krisis. Ang panalangin ay susi para bumukas ang langit at ibus sa atin ang masaganang pagpapala. Amen. Ang panalangin ay susi para lagi tayong magtagumpay. Hallelujah. Kauhawan natin ang manalangin. Huwag kang lalabas ng bahay na hindi ka nagpe-pray. Pray first before you go. Hallelujah. Pray first before you eat. Hallelujah. Pray first before you go sa iyong trabaho. Amen. Hallelujah. Before you sleep, pray first. And everything we do, amen, put God first. Hallelujah. So saan pa nanguhaw si Lord? Nanguhaw siya sa ating pagdalo sa ating midweek service. Dapat tayo po ay uhaw na uhaw para makinig ng Word of God. Amen. Kagaya ngayon, nandiyan ka nakaupo. Saludo ang Diyos sa iyo, kapatid. Uhaw na uhaw ka sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Mag-tune in po tayo every Thursday, 6:30 p.m. Sa ating regular midweek service. Hallelujah. Sampu ng iyong pamilya. So, nauuhaw ang Diyos sa mga pakikinig natin ng kanyang salita. Nauuhaw ang Diyos sa ating pagdalo sa mga prayer meeting. Every Saturday, 8:30 in the morning, 8 a.m. in the morning. Nauuhaw ang Diyos na ikaw ay makadalo. Amen. Huwag nating baliwalain ang gawain ni Lord sa kanyang simbahan. Hallelujah. So nauuhaw ang Diyos sa pagbabahagi natin ng kanyang salita. Preach the word, lalo na sa panahon ng Holy Week. Walang pasok yung Huwebes, Biyernes. Huwag mo ngayang matulog ka lang magdamag o matulog ka lang maghapon sa bahay mo. Preach the word. Kagaya nito, ginagawa natin. Pwede kang mangaral sa pamagitan ng FB Live, Messenger, hallelujah. So, and then, i-share mo yung pangangaral mo at marami makakapakinig. Amen. Marami na pong paraan ngayon para mag-preach ng Word of God. High-tech na po ang ating technology. Amen. Purihin ang Diyos. Nauuhaw ang Diyos sa ating pagdalo sa Sunday service. Dapat hindi tayo lumiliban pag-araw ng linggo. Hindi natin tinataon yung mga lakad natin pag-araw ng linggo. Araw ng linggo ay para sa Panginoon. Hebrew 10:24, 25. Sa verse 25, sabi nung, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi magpalakasan kayo sa isa't isa, lalong-lalo nang nalalapit ang pagdating ng Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. So, lagi tayong uhaw. So, ang pakiramdam natin, Lunes pa lang, gusto na natin maging linggo. Dahil gusto nating makadalo sa gawain ng Panginoon. Yun ang kinauuhawan ng Diyos in spiritual sense, sa spiritual na kahulugan. Amen? Nauuhaw ang Diyos sa ating pagbiwin ng mga kaluluwa. Hallelujah. So, tayo po ay nais ng Diyos, tayo po ay maging kasangkapan sa pagliligtas ng mga kaluluwa na patungo sa impyerno. Kagaya ni Jesus, na bayubay sa krus para magligtas ng mga kaluluwa. Yung dalawang mga tulisan na sa kanyang kaliwat kanan, naligtas po ang isa dahil siya'y nagpakumbaba. Nasabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Nandun na si Jesus nakapako sa krus, nagligtas pa sa ng kaluluwa. Amen? Mamamatay na si Jesus pero nagligtas pa siya ng kaluluwa.
So gusto ng Diyos, tayo rin po ay maging kasangkapan para magligtas ng mga kaluluwa na papunta sa impyerno. Amen? Sabi nga, Christian saved to be saved. Ang Kristiyano ay naligtas para magligtas. Sino magliligtas? Si Lord. Instrument lang tayo para maligtas ang maraming kaluluwa. Paano maliligtas ang mga tao? Share natin ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? The good news is Jesus' birth. The good news is Jesus' death. The good news is Jesus' resurrection. That's the good news. Hallelujah. Hallelujah. So yun po yung unang-unang kapahayagan. Hallelujah. Sa unang wika ni Jesus, I thirst. Ay, unang wika. Ikalimang wika ni Jesus sa kanyang 7 last word. Okay? So ikalimang wika ni Jesus ay sinabi niya, I thirst. Amen? Hallelujah. Sa aklat po ng John, chapter 19, verse 28. Yun po yung unang wika ni Jesus. So anong kapahayagan sa unang wika ni Jesus? I thirst. Jesus' humanity is evident. Amen? Purihin ng Diyos. Pangalawa, fulfillment of prophecy according to the scriptures. Amen? Katuparan ng mga propesiya sang-ayon sa banal na kasulatan. Jesus consciously fulfills Old Testament prophecy, demonstrating the divine plan in action. Tinupad ni Jesus ang mga hula o propesiya sa lumang tipan na nagpapakita ng banal na plano at pagkilos ng Panginoon. Psalm 69 verse 21, They give me poison for food, and for my thirst, they give me vinegar to drink. Sa halip na pagkain na ako'y magutom, ang dulot sa akin ay mabagsik na lason, suka at ditubig ang pinainom. Sa Old Testament po lang ay sinabi na mararanasan ni Jesus na siya'y painumin ng suka, hindi tubig. New Testament na fulfill. Amen? Sa John 19. Nung siya'y sumigaw, I thirst. Nauuhaw ako. Binigyan siya ng binigar, hindi tubig. Na-fulfill yung prophecy. Sinabi sa Old Testament, nangyari sa New Testament. Sa buhay ni Jesus. So sa kamatayan ni Jesus sa krus, sinabi niya, I thirst. Yun ang katuparan ng hula ng Biblia. Third, sinabi ni Jesus sa kanyang panglimang wika, I thirst. Nauuhaw ako. That's the completion of His earthly mission. Pangatlo, completion of His earthly mission. Ang kaganapan o pagkatapos ng kanyang misyon sa lupa. Jesus' statement, take note, shows He is aware that His redemptive work is nearly finished. Amen? Pinakita ni Jesus sa kanyang pangungusap na malapit nang matapos ang kanyang gawain ng pagtubos. So anong mission ni Jesus? Na mission niya na parito siya para tayo tubusin sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Anong mission ni Jesus? Luke 19 verse 10, anong sabi ng Biblia? Na parito siya to seek and to save that which was lost. Na parito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. That's the mission of Jesus Christ. Kung anong mission ni Jesus Christ, yan din po ang mission natin. Amen. Kaya ang mission statement ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, kabisado nyo? Anong mission statement natin? To fulfill the vision of seeking and saving the lost, discipling them until they are established, and training them for future leadership. That's the mission statement of Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Hallelujah, na kinabibilangan nating simbahan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Nakapokus ang mission statement ng GCSGO to seek and to save that which was lost. That's the mission of Jesus Christ. Bakit siya naparito sa mundong ito? Amen? Hallelujah. So, John 19 verse 30, na sinabi niya, it is finished. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Pang-apat, spiritual thirst for souls.
Hallelujah. Bakit sinabi niya, I thirst? That's spiritual thirst for soul. Pang-apat ng kapayagan. Spiritual na uhaw para sa mga kaluluwa. Take note, beyond physical thirst, it symbolizes Jesus' desire for people to thirst for righteousness and salvation. Hallelujah. So sa kabila ng physical na pagkauhaw, so ito'y sumasagisag ng pagnanais ni Jesus na ang tao ay uhawin ang katwiran at kaligtasan. Amen. Matthew 5 verse 6 sabi ron, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Hallelujah. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Hallelujah. So gusto ng Diyos ang tao ay mauhaw sa katwiran. Sa mundo nating ginagalawan, ang maraming tao ay uhaw. Uhaw saan? Sa mga makamundong bagay. Amen? Kaya nga lumalaganap ang kasamaan. Kaya napakahalaga tayo ay lumantad bilang mga Kristiyano at mangaral ng kanyang mabuting balita upang ang mga taong ito na liko ang pamumuhay ay mauhaw sa katwiran. Kasi the moment ang isang taong makarinig ng Ebanghelyo, ma-realize nila ang kailang mga ginagawang kasamaan at sila ay magbabalik loob sa Panginoon at mauuhaw na sila sa katwiran at kaligtasan. Kagaya ng iyong lingkod. Noong araw, wala akong pagkauhaw sa mga spiritual things. Amen? Hallelujah. So ako po ay talamak sa kasalanan ng pag-inom ng alak, panindigarilyo, pagsusugal. Ganyan po buhay ko dati. Hallelujah. Hindi ko sukat akalain na ako'y magiging mangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. At kauhawan ko ang pamamahayag ng mabuting balita ng Panginoon. At kauhawan ko ang pagbabasa ng Biblia. At kauhawan ko ang pamumuhay sa katwiran. Amen? Sino po ang may gawa niyan? Ang Diyos. Nangyari po yan dahil may nangaral na Ebanghelyo. Nakarinig ako ng salita ng Diyos. Amen? At naunawaan ko na ang tunay nating buhay at pag-asa at kaligtasan ay ang Panginoon. Amen? Kaya nga hindi po nawawala sa bibig ko. Nabigkasin ang taong ginamit ng Diyos upang ako'y maligtas sa buhay ng ating Bishop Jonathan Sebastian. Bagamat wala na siya sa pisikal, nasa langit na siya. Pero ang kanyang prutas ay patuloy na nangangaral na Ebanghelyo. Narito sa inyong harapan, patuloy na nagpabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So Matthew 9:35-38, may kita natin dyan, si Jesus ay talagang ibang klase yung kanyang puso. Anong sabi niya? Nilibot ni Jesus ang lahat ng bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. Di ba? Pinapangaral ang magandang balita tungkol sa pag-ari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Hallelujah sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito. Para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanya, mga alagad, napakarami ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mag-aani. Yan po ang puso ni Jesus. Amen? Hallelujah. Wala siyang ginagawa si Jesus nung siya'y nasa lupa pa as human being, kundi uhaw na uhaw siyang mangaral ng mabuting balita. Uhaw na uhaw siyang magpagaling sa mga may karamdaman. Amen? Uhaw na uhaw siya na magpadala ng maraming manggagawa. Kaya sabi niya, manalangin kayong magpadala ng manggagawa sapagkat hinog na ang aanihin. Maraming aanihin, kakaunti ang maggagawa. Kapatid, nauuhaw ang Diyos para ikaw ay magpagamit para sa Kanya. Amen? Para sa mga ligaw ng kaluluwa. Para maligtas yung mga ligaw ng kaluluwa. Amen? So yun po yung pang-apat, mga kapatid. Hallelujah, na aral po dito sa ating
Panglimang wika ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus, I thirst. Sabi niya, ako'y nauuhaw. So, pang-apat, spiritual thirst for soul. So, dapat mayroon din po tayong pagkauhaw sa mga ligaw na kaluluwa. Panglima, hallelujah, invitation to satisfy our spiritual thirst. Paanyaya na punan ang ating spiritual na uhaw. Take note, Jesus' thirst points to the spiritual satisfaction only He can provide. Pinapahiwatig na si Jesus lamang ang makapaglulunas ng tunay na uhaw ng puso. Amen? John 7:37, sabi ni Jesus, if anyone thirst, let him come to me and drink. Amen? Sa kauli-hulihan, pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw, lumapit sa akin. Amen? Purihin ng Diyos. So, is invitation to satisfy our spiritual thirst. So, nag-aanyaya ang Panginoon na punan ng ating spiritual na uhaw. Si Jesus lang po ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Wala dito sa mundong ito ang satisfaction. Kahit napakarami mong cellphone, gaganda ng mga tablet mo, laptop mo, marami kang mga gadget, pagsasawaan mo rin yan pagdating ng panahon. Wala dyan ang contentment of life. Kahit marami kang mga jewelry, mga ginto pa yan, mga diamonds, mga rings, hallelujah, napakarami mong mga kasangkapan, mga ari-arian, lahat yan maluluma. Amen? Wala dyan ang satisfaction of life. Ang tunay na satisfaction ay naka Jesus. Ang sabi po ng book of Colossians 2 verse 10, in Christ we are complete. Kaya siya'y nag-aanyaya na mapunan ng ating espiritual na uhaw. Amen? Sa bundong ito, walang satisfaction ng tao. Amen? Kagaya nga po ng ating technology, ay walang satisfaction. Halimbawa, tablet, cellphone, hallelujah. So, walang tigil yung paggawa. Para sa susunod naman, another step. Amen? Vivo 1, Vivo 2, Vivo 3, Vivo 8, Vivo 50, ngayon Vivo 70. Hallelujah. So tuloy-tuloy. Pa-upgrade ng pag-upgrade, wala pong satisfaction dito sa lupa. Ang tunay nating satisfaction ay si Jesus. In Christ, we are complete. Yan ang sabi ni Solomon, everything is meaningless. Lahat ng bagay, walang kabuluhan without God. Only God can give us satisfaction. Amen? Hallelujah. Purihin ng Diyos. Anong sabi ni Haring David sa Psalms 42 verse 1 and 2? Anong sabi niya? As the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. I thirst for God, the living God, when I can go and I stand before Him. Wow! Kung paanong batis siyang hanap ng isang musa. Gayon, hinahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Nanabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba? Kaya natin si David. Uhaw na uhaw siya sa Diyos. Dapat ganoon din po tayo. Amen? Ang tunay natin satisfaction ay sa Panginoon. Pang-anim, sinabi ni Jesus sa kanyang kalimang wika, I thirst. Nauuhaw ako. Number 6, the depth of Jesus' suffering. Ang lalim ng paghihirap ni Jesus. Hallelujah. Take note, these words reminds us of the intense pain Jesus endured both physically and spiritually. Kaya sinabi niya, I thirst, nauuhaw ako. Pinapala nito ang tindi ng kanyang physical at spiritual na pasakit na tinis. Amen? Just imagine, from 9 o'clock to 3 p.m., ang tindi ng sakit. Init pa ng araw. Isaiah 53 verse 4 to 5, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman.
Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya sa mga hampas sa Kanyang tinanggap. Purihin ang Diyos. Pamagitan ng paghihirap ni Jesus, pamagitan ng mga sakit sa Kanyang katawan, ang ating paghihirap ay winakasan ng Diyos. Yung mga sakit, pinagaling ng Diyos. Amen? Lastly, tapos na tayo. Sabi ni Jesus, I thirst sa Kanyang panglimang wika. Nauuhaw ako. That means a call to compassion and service. Amen? Ang panawagan at ng habag at paglilingkod. Purihin ang Diyos. Seeing Jesus, take note, seeing Jesus thirst challenges believers to care for others' needs and physical and spiritual. Sapagkat ang pagkauhaw ni Jesus ay hamon sa ating mananampalataya na maging mapagmalasakit sa pangailangan ng kapwa sa physical at spiritual. Matthew 25:35-36. Anong sabi roon? I was thirsty and you give me drink. Sapagkat ako'y inyong pinakain, nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y nawalang may suot at inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Amen? So I was thirsty and you give me drink. Amen? So ano pong sinasabi dito ng Panginoon? Ano ang ibig sabihin dito? Ano man ang ginawa natin sa kapwa natin, pagdating po sa verse 41 ng Matthew 26, 25:20-41, ang sabi roon, kung anong ginawa natin sa ating kapwa, yun ay ginawa natin sa Panginoon. Pinainom mo yung kapatid mo ng malamig na tubig, ginawa mo yun para sa Panginoon. Pinakain mo yung mahirap, ginawa mo yun sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, magpahiram ka lang. May utang si Lord sa iyo. Imagine mo, may utang si Lord sa iyo, sa atin. Alam mo, nagpahiram ka doon sa mga nangailangan. May utang si Lord sa iyo. Amen? Naging mahabagin tayo. So, anong binigay mo, tinulong mo sa kapwa mo? Ginawa mo yun para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, yun po ang ibig sabihin doon sa Matthew 25 verse 35-36. So, Matthew 25:40. So, anumang ginawa nating mabuti sa ating kapwa, ginawa natin sa Panginoon. Hallelujah. So, a call to compassion and service. So, tinatawagan tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng habag at isang pusong marunong maglingkod sa Diyos, sa iba, sa ating kapwa. Amen. So, nauuhaw ang Diyos na tayo po ay maglingkod sa ating Diyos. Tayo po ay nauuhaw ang Diyos para tayo ay magkaroon ng habag sa mga taong papunta sa impyerno. Amen. In our conclusion, Jesus speak word from the cross of Calvary, I thirst, encapsulates His true humanity, the fulfillment of God's redemptive plan, and His profound spiritual longing for all of us to be saved. Wow! Ang kalimang salita ni Jesus mula sa krus ng Kalbaryo, na sinabi niya, nauuhaw ako, ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao, katuparan ng plano ng Diyos, at ang kanyang malalim na pagnanais na maligtas tayo. Purihin ang Diyos. Ang tindi ng puso ng Diyos. Amen? Di naman niya, naranasan niyang tindi ng hirap para lang maligtas ka. Ganyan kalalim ang pagnanais ng Diyos para maligtas ka, maligtas ako, maligtas tayong lahat. Purihin ang Diyos. Take note, it invites us to recognize our own spiritual thirst and to seek true satisfaction in Him alone. Our true satisfaction ay naka Jesus lamang. Wala dito sa lupa. Wala sa mga material things. Hallelujah. Wala sa mga academics. Only Jesus. Purihin ang Diyos.
So, inanyayahan tayo nito na kilalanin ang ating spiritual na uhaw at hanapin ang tunay na kasiyahan kay Kristo. So, ang tunay nating kasiyahan ay kay Kristo. Amen? Puri ng Diyos. Wala ka mang mga material things, wala ka man mga luxury car, wala ka man mga luxury ng mga tatahanan. Kung mayroon kang Diyos, ikaw ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Amen? That's true. Dahil nabanggit ko lang kanina, in Christ, we are complete. Amen? Solomon ay nagsabi rin, everything is meaningless without God. Hallelujah. Puri ng Diyos. Hallelujah. So take note, this word also calls us to compassion, reminding us to serve others in their need as Jesus served us through His sacrifice in the cross of Calvary. Pinaalahanan din tayo itong maging mapagmalasakit sa ating kapwa tulad ng ginawa ni Jesus sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa cross ng Calvary. Puri ng Diyos. To God be the glory. I hope meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral na ito na ikalimang wika ng Panginoong Hesus. Amen? So ano po yung ikalimang wika ni Hesus? Sa ating short recap, para mabilis nating maunawaan the fifth word of Jesus Christ on the cross of Calvary. Sinabi niya, I thirst, according sa John 19:28. Hallelujah. So first, nakapahayagan po ng ikalimang wika ni Jesus. Hallelujah. So seven key lesson from Jesus Christ fifth word from the cross of Calvary. First is Jesus' humanity is evident. Amen. And the second, Jesus or fulfillment of prophecy according in the scriptures. Katuparan po ng propesya ng Diyos mula sa banal ayon sa banal na kasulatan. Third, completion of His earthly mission. Amen. Ang katagnapan o pagkatapos ng kanyang mission sa lupa. Ang mission niya to seek and to save the lost. Yun yung mission ni Jesus Christ. Hallelujah. Iligtas ang buong sangkatauhan. Fourth, spiritual thirst for souls. Hallelujah. Spiritual na uhaw para sa mga kaluluwa. And then, lima, invitation to satisfy our spiritual thirst. Hallelujah. Paanyaya na punan ng ating spiritual na uhaw. Pang-anim, the depth of Jesus' suffering. Ang lalim ng paghihirap ni Jesus. Hallelujah. So, matindi ang lalim ng paghirap ni Jesus. Para sa iyo, para sa akin. Amen? So, pinaalala nito ang tindi ng kanyang pisikal at spiritual ng papasakit, tiniis. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa ating lahat. And lastly, a call to compassion and service. So, ang Diyos na nawagan ng habag at paglilingkod. Amen? So, purihin ng Diyos. So, tayo po yumuko at manalangin. Lord, thank you sa mga paalala mo sa salita. Napaganda, Panginoon, ang ginawa mo sa amin sa kapitong wika. Sinabi mo, nauuhaw ako. Lord, nauuhaw ka sa dalawang bagay. Una, as human being, nauuhaw ka sa tubig. Literal na tubig, subalit hindi tubig ang ibinigay kay Jesus. Kundi suka, maasim. Pangalawa, spiritual sin, spiritual ng kahulugan, nauuhaw ka, Panginoon, sa aming pagmamahal sa iyo, paglilingkod, Panginoon, pag-aalay ng aming buhay at pamumuhay sa katwiran. Yan ang kinauuhawan mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa mga paalala mo, sa iyong mga salita, God. Pagpalain nyo, Panginoon, ang mga salitang ito sa iyong puso, na hindi ito mawawala at ito ay aming may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Tas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin magsing panalangin nito, sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo pa ako at linisin yung banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen.
Kung lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita sa oras na ito. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name. Provide nyo lang kailang mga pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. At hayaan nyo rin po, patuloy naming kauhawan ang paglilingkod sa iyo, aming pagmamahal sa iyo, at pamumuhay ayon sa kalooban mo. Salamat po, Ama. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So God bless po sa lahat. Bye-bye.